May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, mapagpalang araw, hapon o gabi sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating po mga subscribers. Welcome po sa aming channel at nawa marami po kayong matutunan sa pag-aaral natin na ito. So sa ngayon po ay tayo ay magpapatuloy sa pagtalakay. Dito na po tayo sa aklat ng Joshua. So, Okay. ipapaliwanag po ng ating kapatid ang paunang salita ng aklat ng Joshua. Joshua, paunang salita. Bago basahin ang aklat ni Joshua, kailangang lubos na maunawaan ng mambabasa ang talaan ng mga bansa sa Genesis, Kabanata 10, kasabay ng mga teritoryo ng mundo na inilahad sa aklat ng Jubilee. Kung hindi, maaaring madaling magkamali ang mambabasa sa pagpapalagay na si Yahweh ang alahayam ng mga Israelita ay isang malupit at hindi makatarungang alahayam. Dapat munang malinawan kung si Kanaan at ang kanyang mga inapo, ang mga Kanaanite, ay may karapatan na sakupin at angkinin ang piraso ng lupang iyon na kalaunan ay tinawag na lupain ng Kanaan. Ito yung yung lupain ng Palestine na ngayon ay tinatawag na bansang Israel. Noong 1949 ginawang Israel, pero ito yung yung dating lupain ng Kanaan. Okay, mahalagang tandaan na pagkatapos ng baha, hinati ni Noah ang buong mundo para sa kanyang tatlong anak, si Shem, Ham at Japheth. Bawat isa ay binigyan ng kani-kanilang teritoryo para sa kanila at sa kanilang mga magiging inapo. Sa kasamaang palad, sina Canaan at Nimrod ay hindi makatarungang sumakop sa mga lupain na pag-aari ng mga Shemite o Shem. Si Shem at ang kanyang mga inapo, yun ang tinatawag na Shemite. Na ngayon sa modernong panahon ay tinatawag ng mga Asyano. Itinatag ni Nimrod ang Babylon at iba pang mga lungsod habang sinakop naman ni Kanaan ang lupang kalaunan ay tinawag na lupain ng Kanaan. So yung si Nimrod ay Babylon ang kanyang tinatag na lungsod. Si Kanaan naman ay naglagi sa sa Kanaan o Palestine, na ngayon ay tinatawag na Israel. Kaya ang mga Kanaanite na kalaunan ay tinawag na Phoenicians ay walang karapatan na angkinin ang lupain dahil ito ay pag-aari ni Shem at ng kanyang mga inapo. Kasi ang lahi ni Japheth ay sa tinatawag na mga Gentile, dapat sa bandang Europe sila naglalagi at saka yung North America, yun ang binigay na teritoryo sa kanila, malalamig na lugar. Dahil sa nabanggit na mga kadahilanan pagkatapos umalis ng Egypt, kinailangang lumaban at paalisin ng mga Israelita, yung mga inapo ni Shem, ang mga Kanaanite. Kasi yung mga nag-squat sila doon. Ang mga Israelita ay nagnais lamang na mabawi o maibalik sa kanila ang lupang kanilang nararapat na manahin bilang mga inapo ni Shem, ang kanilang ninuno. Ang karapatan ng mga Hebreong Israelita na angkinin at ariin ang lupain ng Kanaan ay maliwanag na ipinahayag at ipinahiwatig sa serye ng mga tipan na ibinigay ni Yahweh kina Abraham, Isaac at Jacob. Ang pagsisikap ng mga Israelita na mabawi ang kanilang bahagi sa teritoryo ng Shemite at ang tila walang katapusang labanan upang ipagtanggol ang kanilang soberanya ay nagsimula kay Joshua, ang kahalili ni Moses,
bilang pagsunod kay Yahweh. So ito ang dinidescribe dito na ang aklat ng Joshua ay ang pakikipaglaban ni Joshua bilang tugon or pagsunod sa mga inihabilin ni Moses sa kanya na puksain ang mga Kanaanite na naninirahan sa kanilang lupain, yung Palestine or Judea o yung Israel na na inokupa ng mga Kanaanita na ngayon ay nauulit muli yung mga Ashkenazi mga Jewish nakatira ngayon, mga artistahin, puti na mga lahi ni Japhet ang nakatira ngayon. So, itong si Joshua ay mauulit sa mga darating na panahon. So, ito, umpisa natin Kabanata 1. Si Joshua ay itinalaga bilang pinuno. Pagkatapos kunin ni Yahweh si Moses, ang kanyang lingkod, sinabi ni Yahweh ang ama kay Joshua na anak ni Nun, ang katulong ni Moses. Si Moses, ang aking lingkod, ay kinuha na. Ngayon, ikaw at ang buong bayang ito ay maghanda upang tumawid sa ilog Jordan, papunta sa lupain na ibabalik ko para sa mga Israelita. Ibibigay ko sa inyo ang bawat lugar na inyong tatapakan, tulad ng ipinangako ko kay Moses at sa iyong mga ninuno. Ibalilik ninyo ang inyong kapangyarihan sa lupain ni Shem, ang inyong ninuno. Magsimula kayo mula sa disyerto hanggang sa Lebanon at mula sa malaking ilog ang Euphrates hanggang sa lahat ng lupain ng mga Hittite hanggang sa dagat Mediterranean sa kanluran. So from south to north, 'di ba? Magsimula kayo mula sa disyerto hanggang sa Lebanon. Lebanon yung taas nila, no? Boundary. At mula sa malaking ilog, Euphrates. So, from east to west. Walang sino man ang makakalaban sa inyo sa lahat ng araw ng inyong buhay. Kung paanong ako ay kasama ni Moses, gayon din ako ay magiging kasama mo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kailanman. Maging matatag at magpakatapang dahil ikaw ang mamumuno sa bayang ito upang mabawi ang lupain na ipinangako ko sa iyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Maging matatag at lubos na magpakatapang. Ingatan mong sundin ang lahat ng utos na ibinibigay sa iyo sa pamamagitan ni Moses, aking lingkod. Huwag kang lilihis dito upang ikaw ay magtagumpay saan man pumunta. Panatilihin mo ang mga kautosang ito. Pagbulay-bulayan mo ito sa araw at gabi upang maingat mong magawa ang lahat ng nakasulat dito. Sa gayon, ikaw ay magiging matagumpay at magkakaroon ng kasaganaan. Hindi ba't ipinangako ko na ito sa iyo? Maging matatag at magpakatapang. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Si Yahweh, ang anak, ang iyong alahayam, ay sa iyo saan ka man pumunta. Yada. Ganda. Kaya pala pareho sila ng pangalan, no? Mm. Katukayo sila, Yahweh Shai. So, ito yung Sa sa verse Hebrew, ang 8. Joshua sa Oo. English. Yung sa verse 8, sis, ito yung talagang dapat panghawakan natin. Kasi dito niya ipagkakaloob ang katagumpayan. 'Di ba sabi niya dito, Oo. panatilihin mo ang mga kautosang ito, pagbulay-bulayan mo ito sa araw at gabi, upang maingat mong magawa ang lahat ng nakasulat dito. Sa gayon, ikaw ay magiging matagumpay at magkakaroon ng kasaganaan. Kaya Yada. napakahalaga ng Torah. Ano ang iyong pagbubulay-bulayan sa araw at gabi kung hindi mo mababasa ang Torah? 'Di ba? Yeah. Actually, kahit hindi nila mabasa, ngayon mapapakinggan na nila. Oo. Dahil inilalahad natin yung tamang Torah. Okay, verse 10. Kaya inutusan ni Joshua ang mga pinuno ng bayan. Libutin ninyo ang kampo at sabihin sa mga tao,
ihanda ninyo ang inyong mga kagamitan. So, pinagbili na siya ng ng alahayam. Pero gagamitin pa rin niya ang kanyang diskarte, sariling katalinuhan at tatag na loob. Kaya kahit utusan ka, sumunod ka, pero hindi mo ginagamit ang angkin mong skill. Kasi alalahanin, nag-train siya under kay Moses. So nakita niya kung paano patakbo si Moses, yung governance si Moses. So na-apply niya ngayon. Okay. 3 araw mula ngayon, tatawid tayo sa ilog Jordan upang pasukin at mabawi ang lupain na ibinibigay sa atin ni Yahweh, ating alahayang. Magit 3 araw lang kanilang preparation. Ha? Sa mga tribo ng Ruben, Gad at Manase, sinabi ni Joshua, tandaan ninyo ang utos na ibinigay sa atin ni Moses, ang lingkod ni Yahweh, nang sabihin niya, si Yahweh ating alahayam ay magbibigay sa inyo ng kapahingahan sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng lupain na ito. Ang inyong mga asawa, mga anak at mga alagang hayop ay maaaring manatili sa lupain na ibinigay ni Moses sa inyo sa silangan ng ilog Jordan. Ngunit ang lahat ng inyong mandirigma na handa para sa labanan ay dapat tumawid kasama ng inyong mga kapwa Israelita. Kasi silang tatlo ang mangunguna, di ba? Nangako sila ang pangunahan nila. Si Ruben, Gad at Manase. Tutulungan ninyo sila hanggang sa bigyan sila ni Yahweh ng kapahingahan tulad ng ginawa niya para sa inyo at hanggang sa mabawi rin nila ang lupain na ibinibigay ni Yahweh sa kanila. Pagkatapos nito, maaari na kayong bumalik at manatili sa inyong sariling lupain na ibinigay ni Moses, ang lingkod ni Yahweh, sa inyo sa silangan ng ilog Jordan patungo sa pagsikat ng araw. So sa East Coast sila. Sa kabilang panig ng Ilog Jordan. Sumagot sila kay Joshua, ano man ang iyong iniutos sa amin, gagawin namin. Saan mo man kami suguin, pupunta kami. Kung paano namin lubos na sinunod si Moses, gayon din namin kayo susundin. Nawa ay sumaiyo si Yahweh tulad ng pagsama niya kay Moses. Sino mang maghimagsik laban sa iyo at hindi sumunod sa iyong mga utos ay papatayin, maging matatag at magpakatapang ka lamang. O ine-encourage nila si Joshua, no? At saka papatayin ang mga hindi sumunod kay Joshua. Ganon sila ka-faithful sa utos ng alahayam, no? Kabanata 2, sa kanilang pinuno. Saka kung kanino inihabilin ang mga utos ni Moses. Kabanata 2, si Rahab at ang mga espiya. Ito yung kwento ng ng isang hindi Israelita pero na ang kanyang pamilya nasagip Nabigyan ng pabor. dahil sa kanyang binigyan ng favor ng alayam. Okay. Kaya't palihim na nagsugo si Joshua, anak ni Nun, ng 2 espiya mula sa Shittim. Kanino nga ba yung Shittim? I-review na lang nila yung kung kaninong anak tong si Shittim. Sinabi niya, pumunta kayo at siyasatin ang lupain, lalo na ang Jericho. Kasi ang Jericho, ang pinakamalapit na bayan, pagtawid nila ng Jordan. Kaya pumunta sila at pumasok sa bahay ng isang babaeng nagbebenta ng aliw na si Rahab at doon na natili. So kunwari, Customer. Dumating ang balita sa hari ng Jericho. Tingnan ninyo, may mga Israelita na dumating dito ngayong gabi upang tiktikan ang lupain. Kaya't nagsugo ang hari ng Jericho ng mensahe kay Rahab. Ilabas mo ang mga lalaking pumunta sa iyo at pumasok sa iyong bahay, sapagkat sila ay dumating upang tiktikan ang buong lupain. Ngunit kinuha ng babae ang 2 lalaking Israelita at itinago sila. So 2 lang pala. Oo. 2 lang yung spy. Sinabi niya, oo, dumating sa akin ang mga lalaki, ngunit hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Kung nagmang-maanga siya, no? Nang dapit hapon ng oras ng isara ang pintuan ng lungsod, umalis sila. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Habulin ninyo sila agad. Maaring niyo silang maabutan. Siguro nagkagusto siya dun sa lalaking, spy.
O na-inlove siguro siya, no? Hindi, Ngunit, alam niya ang kwento kasi ng Israel, oo. 'di ba? Oo, laging nagtatagumpay. Oo. Pero talagang napangasawa niya. Actually, di ba Hindi, sino ba yung ano yun? hindi. Hindi niya Kasi naging napangasawa. ano eh, si Rahab ay naging ano ng Messiah eh. Ano Alahanin yun mo, po? naging Eh, naging ano, isa siya sa ano, oo, sa mga ah, descendants. lola ng Messiah. Oo. Pero anyway, ano Sige, natin? madaanan natin. Okay. Oo, tapos verse 6. Ngunit pinaakyat niya sila sa bubong at itinago sa ilalim ng mga binigkis na lino na inilagay niya roon. Ewan ko, pero basta may linyada siya. Kasama siya sa mga ano. Oo. Okay. Okay. So, itinago niya sa bubong at itinago sa ilalim So ng mga binigkis ng ito lino. yung pagsisinungaling na makatuwiran, 'di ba? Oo. Tapos, kaya't hinabol ng mga lalaki ang mga espiya sa daan patungong tawiran ng ilog Jordan. At nang makalabas ang mga humahabol, isinara ang pintuan. So matalino rin itong babaeng to kasi alam niya na hahabulin sa ilog Jordan. Sa bundok niya pinapunta, opposite direction, no? Hmm. Bago mahiga ang mga espiya para matulog, pumunta si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na ni Yahawa ang lupain ito sa inyo. Matinding takot sa inyo ang bumalot sa amin, kaya't natutunaw sa takot ang lahat ng nakatira sa lungsod na ito dahil sa inyo. So noon pala, nung Oo, alam magkampo niya sila na. sa kabilang dako, takot na sila sa mga Mm. Israelita. Okay. Narinig namin kung paano pinatuyo ni Yahawa ang tubig ng dagat na pula para makatawid kayo nang lumabas kayo sa Egypt. At ang ginawa ninyo kay Sihon at Og, o yung mga higante, ang dalawang hari ng mga Amorites sa silangan ng ilog Jordan, na inyong lubos na nilipol. Nang marinig namin ito, natunaw ang aming mga puso sa takot at nawala ng lakas ng loob, ang lahat dahil sa inyo. Sapagkat si Yahawa ang alahayam sa langit, sa itaas at sa lupa sa ibaba. O so talagang inaano nila, ina-acknowledge nila ang Hmm. alahayam ng mga Israelita, no? Ngayon, mangyaring manumpa kayo sa akin kay Yahawa na magpapakita kayo ng kabutihan sa aking pamilya sapagkat nagpakita ako ng kabutihan sa inyo. Magbigay kayo ng tiyak na tanda na inyong ililigtas ang buhay ng aking ama at ina, mga kapatid kong lalaki at babae, at lahat ng kanila, at ililigtas ninyo kami sa kamatayan. Pinangakuan siya ng mga lalaki. Ang aming buhay kapalit ng inyong buhay. Kung hindi mo sasabihin sa iba ang aming ginagawa, kami ay magpapakita ng kabaitan at katapatan sa iyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahawa ang lupain. Kaya't pinalusot niya sila sa bintana gamit ang lubid, sapagkat ang bahay na kanyang tinutuluyan ay bahagi ng pader ng lungsod. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa kabundukan upang hindi kayo matagpuan ng mga humahabol. Magtago kayo roon ng 3 araw hanggang sa bumalik sila. Pagkatapos ay magpatuloy na kayo sa inyong lakad. So alam niya na 3 araw ang ilalagi ng mga espiya, no, sa paghabol. Ngayon, sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang pananumpang ito na pinagawa mo sa amin ay walang bisa hanggang sa pagbabalik namin upang bawiin itong lupain. Okay. So, hindi magkakabisa lang yung pag bumalik sila, no? Hmm. Kailangan mong itali ang pulang lubid na ito sa bintana kung saan mo kami pinalusot at dapat mong dalhin dito sa bahay ang iyong ama at ina, mga kapatid mong lalaki at babae at lahat ng iyong kamag-anak. Kung sino man sa kanila ang lumabas sa iyong bahay at pumunta sa lansangan, ang kanilang dugo ay nasa kanilang sariling ulo. Wala kaming pananagutan. So yung mga nasa loob lang ng kanyang Oo. tahanan. Oh. Ngunit ang sino mang nasa bahay kasama mo, ang kanilang dugo ay sa aming mga ulo kung may sino mang magbuhat ng kamay sa kanila. Ngunit kung sasabihin mo sa iba ang aming ginagawa, kami ay malaya na sa panunumpang ipinagawa mo sa amin. O, so walang bisa pag isinuplong sila o nagkwento sila sa iba. So ano, walang bisa yung kanilang sumpa. Okay. Sang-ayon, mangyari nawa ang ayon sa inyong sinabi. Sagot niya,
Kaya't pinalabas niya sila at sila ay umalis. Itinali niya ang pulang lubid sa bintana. Nang umalis sila, pumunta sila sa kabundukan at nanatili roon ng 3 araw hanggang sa masuyod ng mga humahabol ang lahat ng daan, ngunit hindi sila natagpuan. Bumalik ang 2 lalaki mula sa kabundukan, tinawid ang tawiran ng ilog at nagulat kay Joshua ng lahat ng nangyari sa kanila. Sinabi nila kay Joshua, tunay ngang ibinigay ni Yahweh ang buong lupain sa ating mga kamay. Natutunaw sa takot ang lahat ng tao dahil sa atin. Yada. Kabanata 3. May mga katanungan, reaksyon, o yada sa Kabanata 3, pagtawid ng Ilog Jordan. Maagang-maaga, si Joshua at ang buong bayan ng Israel ay umalis sa Shittim at nagtungo sa Ilog Jordan, kung saan sila nagkampo bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot ang mga namumuno sa kampo at nagbigay ng utos sa mga tao. Kapag nakita ninyo ang kaba ng tipan ni Yahweh at ang mga Levitikong saserdote na nagdadala nito, umalis kayo sa inyong mga pwesto at sundan ito. Okay. So yung kanilang parang namumuno ay ang kaba ng tipan, no? So nando pa lang sila sa pangpang, di pa sila nakakatawid. Sa gayon, verse 3, sa gayon, malalaman ninyo kung saan kayo dadaan dahil hindi pa kayo nakararaan sa lugar na ito. Ngunit panatilihin ang distansya na humigit kumulang 2,000 siko sa pagitan ninyo at ng kaba ng tipan. Huwag kayong lalapit dito. O siguro kasi malakas ng radiation na, no? Tandaan, ang 2 siko ay humigit kumulang 300 talampakan o 914.4 meters. Ito ay halos 1 kilometro. So 1 kilometro ang distansya. So matatanaw pa rin, no? Sinabi ni Joshua sa mga tao, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa si Yahweh ng mga kamangha-manghang bagay sa inyo. Sinabi ni Joshua sa mga saserdote, dalhin ninyo ang kaba ng tipan at magpatuloy kayo sa unahan ng mga tao. Kaya dinala nila ito at nagpatuloy sa unahan. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, ngayon sisimulan kong itaas ang iyong katayuan sa paningin ng mga Israelita upang malaman nila na ako ay kasama mo tulad ng pagsama ko kay Moses. Sabihin mo sa mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan, kapag nakarating na kayo sa tubig ng ilog Jordan, tumayo kayo sa gitna ng ilog. Sinabi ni Joshua sa mga Israelita, lumapit kayo at pakinggan ang mga tagubilin ng alahayam. Sa ganitong paraan ninyo malalaman na ang buhay na alahayam ay nasa gitna natin at tiyak na palalayasin niya ang mga Canaanite. Iyon ay ang mga Hittite, Hivite, Perizzite, Girgashite, Amorite at Jebusite. Tingnan ninyo, ang kaba ng tipan ni Yahweh ng sangkalawakan ay tatawid sa ilog Jordan sa unahan ninyo. Ngayon, pumili kayo ng 12 lalaki, isa mula sa bawat tribo. Inilarawan ni Yahweh kay Joshua ang mangyayari. So, 12 lalaki, isa mula sa bawat tribo. Sa sandaling tumapak ang mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan sa tubig ng ilog Jordan, ang tubig na dumadaloy pababa ay mapuputol at titigil sa isang malaking bunton. Ang alam ko ang kwento dito ng isang Hebrew siya. Meron daw biglang naputol na malaking puno. Malaking puno sa ilog Jordan. Kaya yung mga ilang kilometro ang layo. Kaya biglang naputol ang daloy ng tubig. So na-trace nila ang cause ng biglang hinto ng tubig. Okay, verse 13. Kaya naghanda ang mga tao na tumawid sa ilog Jordan habang binibigyan ni Joshua ng tagubilin ang mga saserdote na magdadala ng kaba ng tipan sa unahan nila.
Sa panahong ito, ang Ilog Jordan ay lubog sa baha dahil sa tag-ulan. So ano ayan, mataas pa ang Ilog Jordan, lubog na lubog sila dahil rainy season. So siguro ano to, pa-spring na, no? Pa-spring na, no? Ngunit sa sandaling tumapak ang mga paa ng mga kasaserdote na nagdadala ng kaba ng tipan sa gilid ng ilog, ang daloy ng tubig mula sa itaas ay titigil. Ang tubig ay maiipon at titigil sa isang malaking bunton sa malayong lugar, sa isang bayan na tinatawag na Adam na malapit sa Saretan. Habang ang tubig na dumadaloy patungo sa dagat ng Araba, iyon ay ang patay na dagat, ay ganap na mapuputol upang ang mga Israelita ay makatawid sa kabilang panig patungo sa Jericho. Ang mga saserdote ay mananatili sa gitna ng ilog Jordan, nakatayo sa tuyong lupa, habang ang lahat ng mga Israelita ay dadaan hanggang sa makatawid silang lahat sa kabilang panig. So lahat ng Israelita, hindi lang mga sundalo. So 12 tribo, ilang milyon yun, ano? Na tumatawid sa ilog Jordan. Ganun katagal ang tawag to, pagbabara ng ilog Jordan. Kabanata 4. Pagkatapos tumawid ng mga pagkatapos tumawid ng mga Is- tinawid ng mga Israelita, tumawid ang mga Israelita, walang letter A, ano? Tumawid ang mga Israelita sa ilog Jordan. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, pumili ka ng 12 lalaki mula sa sambayanan, isa mula sa bawat tribo. Sabihin mo sa kanila na kumuha ng 12 bato mula sa gitna ng ilog Jordan, mula sa lugar na kinatatayuan ng mga saserdote. So, mga ano to, mga buhay na bato to, no? Dalhin ninyo ang mga bato at ilagay ito sa lugar kung saan kayo magpapalipas ng gabi ngayong araw. Kaya tinawag ni Joshua ang 12 lalaking kanyang itinalaga mula sa mga Israelita, isa mula sa bawat tribo, at sinabi sa kanila, tumawid kayo kasama ang kaba ng tipan hanggang sa gitna ng ilog Jordan. Siguro yung mga matitipon ng lalaki ang kanyang pinili, ano? At ang bawat isa sa inyo ay kukuha ng isang bato sa inyong balikat ayon sa bilang ng mga tribo ng mga Israelita. Ito ay bilang tanda sa inyo. Sa inaharap, kapag tinanong ng inyong mga anak, ano ang kahulugan ng mga batong ito? Sabihin ninyo na ang mga bato ay kinuha mula sa gitna ng ilog Jordan, kung saan nahinto ang tubig sa harap ng kaba ng tipan ni Yahweh. Nang tumapak ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban sa tubig sa gilid ng ilog, nahinto ang daloy ng tubig. Ang mga batong ito ay magiging alaala para sa mga Israelita magpakailanman. So take note yung istoryang ito at kailangan sabihin sa mga kabataan, sa ating mga anak, mga bata. Ginawa ng mga Israelita ang iniutos ni Joshua. Ang mga lalaki mula sa tribo ni Ruben, Gad at Manase ay tumawid ng handa sa labanan sa unahan ng mga Israelita. Mga 40,000 armadong lalaki ang tumawid sa harapan ni Yahweh patungo sa mga kapatagan ng Jericho. So mga 40,000 ang mga siguro 20 years above to, no? Habang tumatawid ang mga Israelita, ang 12 piniling lalaki ay kumuha ng 12 bato ayon sa bilang ng mga tribo mula sa gitna ng ilog Jordan, mula sa kinatatayuan ng mga saserdote na nagdadala ng kaban. So nakalapit sila. Sa mga oras na iyon, ang mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan ay nanatiling nakatayo sa gitna ng ilog Jordan hanggang sa makatawid ang lahat ng mga Israelita. So, bit-bit nila yung kaban dito, hindi nila ibinaba. Matapos Siyempre, makatawid ang mga hindi po pwedeng Israelita, ibaba yun, di siguro ba? oo, siguro, oo. So siguro meron silang meron silang style kung paano isasalin sa balikat, 'di ba? Meron silang parang change yung change of the guards.
Siguro ganda no, na hindi kailangan Hmm. ibaba ang Oo mga naman, pinapasa siyempre. lang yung Oo, kabanatipan niya. pinapasa Oo. lang, hindi yung Siguro every ibababa. 30 minutes o every 1 hour, siguro may ganun. Hmm. Habang tumatawid ang mga Israelita, ang 12 piniling lalaki ay kumuha ng 12 bato ayon sa bilang ng mga tribo mula sa gitna ng ilog Jordan, mula sa kinatatayuan ng mga saserdote na nagdadala ng kaban. Buti hindi sila na no, Hmm. sa mga na ng energy or power ng kabanatipan. Sa mga oras na iyon, ang mga saserdote na nagdadala ng kabanatipan ay nanatiling nakatayo sa gitna ng ilog Jordan hanggang sa makatuwid ang lahat ng mga Israelita. Matapos makatawid ang mga Israelita, kanilang pinanood ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ni Yahawa na nakatayo pa rin sa gitna ng ilog, naghihintay ng susunod na utos. So naiwan na lang yung mga saserdote sa gitna ng ilog, lahat ng ay nakatawid na. Pagkatapos ay sinabi ni Yahawa kay Joshua, utusan mo ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan na umahon mula sa ilog Jordan. Kaya ginawa iyon ni Joshua at ang mga saserdote ay umahon mula sa ilog na dala ang kaban ng tipan. Pagkalapag ng kanilang mga paa sa tuyong lupa, bumalik ang tubig ng ilog Jordan sa dati nitong lugar at umagos na parang baha gaya ng dati. So siguro na saktong-sakto talaga ang timing ng alahayam Ganon biglang umagos. Biglang natanggal yung bara. Mga punong bumara. Noong ikasampung araw ng unang buwan, o so springtime nga ito, o 10th day ng Abib, ikasampung araw ng buwan ng Abib, tumawid ang mga Israelita sa ilog Jordan at nagkampo sa Gilgal, sa silangang hangganan ng Jericho. Okay. Nang araw na iyon, so after 40 years nilang paglabas ng yung Passover, yung paglabas ng Egypt. Nang araw na iyon, itinaas ni Yahawa si Joshua sa patingin ng mga Israelita. Sila ay humanga sa kanya habang nabubuhay, tulad ng kanilang paghanga kay Moses. So, yun ang unang pagpapatunay na si Joshua nga ang pinili. Verse 18, at itinayo ni Joshua sa Gilgal ang 12 bato na kinuha nila mula sa ilog Jordan. Sinabi niya sa mga Israelita, sa hinaharap, kapag tinanong ng inyong mga inapo ang kanilang mga magulang, ano ang kahulugan ng mga batong ito? Sabihin ninyo, ang mga Israelita ay tumawid sa ilog Jordan na naglalakad sa tuyong lupa. Ang mga bato ay kinuha mula sa gitna ng ilog Jordan, kung saan nahinto ang tubig sa harap ng kaba ng tipan ni Hawa. Nang tumapak ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan, ang tubig sa gilid ng ilog Jordan, nahinto ang daloy ng tubig. Parang mali ang Saan sis? sa tubig sa gilid ng ilog Jordan. Okay. Yung verse 21, nang tumapak ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan sa tubig, instead of sa tubig sa gilid ng ilog Jordan, nahinto ang daloy ng tubig. Okay. Wala na yung gilid pala, sa tubig ng ilog Jordan. Tanggalin na yung sa gilid. Tama naman. Nasa gilid pa sila ng tubig eh. Okay. Nahinto ang Oh. daloy ng tubig. So, ibalik Ang ko, mga batong ito, yung balik. hindi. Sa tubig sa gilid ng ilog Jordan. O, tama. Instead of, Hmm. okay. Verse 22, nahinto ang daloy ng tubig. Ang mga batong ito ay itinayo bilang alaala ng dakilang araw na iyon para sa mga Israelita.
Verse 22, ang 12 bato mula sa ilog Jordan na itinayo ni Joshua bilang alaala ay naroon pa rin hanggang sa araw na isinusulat ito. Pinatuyo ni Yahweh ang ilog Jordan sa inyong harapan hanggang sa kayo ay makatawid. Ginawa ni Yahweh sa ilog Jordan ang ginawa niya sa dagat na pula nang patuyuin niya ito para makatawid kayo. Makatawid tayo. Sino kaya susulat ng Joshua? Ano? Hmm. Ginawa niya ito upang Ginawa niya ito upang malaman ng lahat ng tao sa lupa na makapangyarihan ang kamay ni Yahweh at upang palagi kayong magkaroon ng takot kay Yahweh ating alahayam. Sino ba ang nagsulat ng Joshua, sis? Siya mismo. Siya mismo. Kaya lang ginagawa Oo. niyang third Oo. person. Oo. Okay. Okay. Tingnan mo, So, hindi oo. naman kasi sabi niya, first person eh. Oo, Tayo. yung kanyang mga tagubili na sabihin ninyo, ginagawa niyang third person. Pero, Oo. Pero siya first mismo person. ang nagsasalita Oo. dito. Oo nga, ano. Kabanata 5, may mga reaction po, tanong. So, sabay-sabay tayong natututo, no? Nang marinig ng lahat ng mga hari ng mga Amorite sa kanluran ng Ilog Jordan at ng lahat ng mga hari ng mga Kanaanite sa baybayin dagat, kung paano pinatuyo ni Yahweh ang Ilog Jordan sa harap ng mga Israelita hanggang sa sila ay makatawid, natunaw ang kanilang mga puso sa takot at hindi na nila nagawang harapin ang mga Israelita. Ayun. So, Amorite ang ang pinakamalapit na Amorite ba yung nasa Jericho, sis? Hmm. Maari, ano? Ang pagtutuli at Paskwa sa Gilgal. Oh, doon lang sila nagkapo, hindi pa sila sa Gilgal pa lang sila. Doon sila nag-celebrate ng Passover. Sa panahong iyon, sinabi ni Yahweh kay Joshua, gumawa ka ng mga kutsilyong yari sa bato at tuliin mo muli ang mga Israelita. Oh, so yung mga 20 years below, ay yung mga bagong panganak at saka Hmm. yung mga bata pa noon siguro sila muli eh yung mga hindi pa natutulian sa ilang kaya gumawa si Joshua ng mga kutsilyong yari sa bato at tinuli ang mga Israelita sa Gibeat Haaralot. Di ba Narito ang sis? dahilan kung bakit niya ito ginawa. Excuse me Ano? sis. Ito yung Oo. first time na nagkaroon ng pagtutuli simula nung Oo, umalis sila sa Egypt. oo. Kasi wala nang saka alam ng alahayam na aanuhin niya yung mga mamamatay din yung mga Mga kalalakihan. matatanda, oo. Oo, So, matatanda. ibig sabihin, kahit itong mga 20 years old pababa, yun pa lang ang time na magpapatuli sila. Oo. At saka so ibig sabihin nun, iniisip ko kasi, kung nag-aano sila, nag-celebrate sila ng Passover, hindi rin nakaka-join sa handog na pagsasaluhan ang mga hindi tuli. O, siguro. Siguro Kasi mga 20 years oo, below lang, 20 years below Oo, ang pinatuli below. dito Oo. ni Joshua. Oo. O, kasi 8 days old na pinutuli na, no? Mm. Siguro 20 years, 40 years below, siguro. 40 years silang wala. 40 years nga pala sila nagpaikot-ikot. Oo. 40 years pala. So, yung mga isinilang pa lang, doon pa lang sila Siguro nagtuli. yung mga Parang gano'n. pinanganak doon sa wilderness, Oo, yun ang pero mga so hindi sila, hindi pa natuli. so ibig sabihin, si Caleb at si Joshua lang ang Ang nakaka-join sa kanilang nakatawid, oo. hindi, sila lang ang nakaka-join sa Passover meal? Passover, yung, ano? Hindi pa Puro naman, kabataan oo, kasama nila dito, hindi pa mga naman 40 yata years. nila
Hindi pa naman sila nag-celebrate. Hindi. 60 years old na. Yung 20 years old pababa, pagpalagay na 19 plus Oo. 40 years, so ano, 59. Matatanda na rin. Oo. Oo. So yung may mga ano, yung mga 40 pataas hanggang 60, mga tuli na yun. So may mga kasalo sila sa ano. Oo. Pero yung ano, yung 40 pababa, doon pa lang tutuliin siguro, no? Pero nagdiwang na ba sila? Di ba hindi pa natin nadaanan? Nagdidiwang. Parang hindi eh. Oo. Parang ano, instruction pa lang. At saka parang dito pa Instruction pa lang binigay ni lang. Moses yung instruction bago sila. Yes. Kasi ang utos kasi ng Pero, alahayam, magse-celebrate sila ng mga kapistahan pag pumasok na sila sa kanilang lupain. oo, So, tama. hindi pa nagkaroon ng ng celebration habang sila ay naglalakbay sa ilang. Oo, tama. Oo, kaya dito So, ito yung pagpasok nila, kanilang first oo, Passover tinatuli na celebration. nila yung mga Oo, kabataan na yung hindi pa 40 years natuli. old pababa. Oo. Oo, yung pinanganak. Okay, sa ilang. Yung mga pinanganak Hmm. sa ilang. So Okay. ang habilin sa kanila ni Moses, kumbaga, yung lahat ng Pag kautusan, nakaano, oo, lahat ng kautusan sinabi lang sa kanila, gagawin nila ito pagpasok nila sa kanilang lupain. Di oo, ba? tama, tama. Okay, verse 4. Narito ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Ang lahat ng lalaki na nasa edad na pandigmaan na lumabas mula sa Egypt ay namatay sa ilang sa kanilang paglalakbay pagkatapos umalis sa Egypt. Ang lahat ng mga lalaking lumabas mula sa Egypt ay tinuli, ngunit ang mga ipinanganak sa ilang sa panahon ng paglalakbay ay hindi. Ayun. Ayun, Nandito na oo. pala eh, no? Kaya nga, Ang lahat ng mga pinagtatalunan pa natin lalaking nandito eh. Israelita, oo, Hmm. sige, ang lahat ng mga lalaking Israelita na nasa edad na pangdigmaan nang sila ay umalis sa Egypt ay namatay sa ilang sa loob ng 40 taon dahil hindi sila sumunod kay Yahweh. Pero matatanda na rin kasi 60 Oo. years old pa above na yung mga yun. Talagang mga ngamatay na, no? Sapagkat isinumpa ni Yahweh sa kanila na dahil sa kanilang pagsuway, hindi nila makikita ang lupain ng gatas at pulot pukyutan na kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno. So merciful pa rin ang alahayam kasi mga ano, matanda na rin, natural cause talaga. Kaya hindi niya binawi ang buhay nila ng biglaan. Hmm. 40 years pa ang nilabi pa rin nila sa ano, sa ilang ano, Pero at na least namatay makasama ang sila kanilang mahal sa buhay. natural death. 'Di ba? Oo, hindi sa Natural death digmaan. yung hindi sa digmaan. Kaya pinalaki ni Yahawa ang kanilang mga anak bilang kapalit, ngunit hindi pa sila tinuli sa panahon ng paglalakbay. O so pinalak muna ni Yahawa. Sila ang Hmm. mga tinuli ni Joshua. Kaya importante talaga na may anak, ano, lahat ng Oo. babae. At matapos matuli ang buong bansa, nanatili sila sa kanilang kampo hanggang sa sila ay gumaling. Buti hindi sila Oo. nilusog. Talagang ano, nilagay sa puso ng mga Oo. kalaban ang takot eh. No? Pinotektahan naman sila ni Yahawa, 'di ba? Na Oo. habang sila ay Pagkatapos, nagpapagaling, ay walang takot yung laban, mga ano, oo, wala munang away, 'di ba? mga natakot ang mga kalaban. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Joshua, ngayon, inalis ko na ang kahihiyan ng Egypt mula sa inyo. Ayun. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal. Ayun. Sa gabi, ano kaya yung ibig sabihin ng Gilgal? Ano? Anyway, sa gabi ng Ganun. ika-14 na araw ng buwan, na habang nagkakampo sa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, so pang-apat na araw mula nung nagtinuli, no? Hmm. Ipinagdiwang ng mga Israelita ang Paskwa. Kinabukasan ng Paskwa sa araw na iyon. So ano to? Masakit pa to, mga nakapalda pa to mga to, no? 4 na araw pa lang eh. Oo. Kinabukasan ng Pasko sa araw na iyon mismo, kumain sila ng ilang produkto ng lupain. Nakatob nga pala sila. Hmm. Tinapay na walang lebadura at inihaw na butil.
Okay, first time. Tumigil ang pag-ulan ng mana kinabukasan ng araw na kinain nila ang pagkain mula sa lupain. Ayun. Kasi Oo, 'di ba? sagana sa pagkain yung lupain na yun eh. Oo. Saka hindi pa sila, nung tuliin sila, hindi pa sila nakakapag ani kasi mga bagong tuli nga. Pero nung once na nakakain na sila, ng pagkain mula sa lupain na wala na yung mana. Wala nang mana para sa mga Israelita. Ngunit sa taong iyon, kinain nila ang mga produkto ng lupain na sinakop ng mga Kanaanite. Okay. Ang makalangit na mandirigma. Pasensya na ya. Di ba ako, nagungungo. Kasi ang aking ilong. Ang makalangit na mandirigma. Nang malapit na si Joshua sa Jericho, tumingala siya at nakakita ng isang makalangit na mandirigma na nakatayo sa harap niya na may hawak na tabak. Lumapit si Joshua at nagtanong, "Kabilang ka ba sa amin o sa aming mga kaaway?" Sumagot ang makalangit na mandirigma, "Hindi, ngunit bilang komandante ng makalangit na hukbo ni Yahweh, narito ako ngayon." Pagkatapos, nagpatira pa si Joshua bilang paggalang at nagtanong, "Ano ang mensahe ng alahayam para sa kanyang lingkod?" Sumagot ang komandante ng makalangit na hukbo ni Yahweh, "Hubarin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat ang lugar kung saan ka nakatayo ay banal." At ginawa ito ni Joshua. Ano kaya ang nasa lupang yun, ano? At tinanggal niya ang kanyang sandalyas. Siguro yung energy nag-recharge siya, no? Kasi nandoon nakatayo si Yahweh, 'di ba? Yung Yahushua, makalangit, oo. yung makalangit Yahawa na na anak. yung Oo. Yahweh na anak. The sun. Siya yung energy siguro inabsorb ng paa niya, no? Oo. Ito ang salita ng alayam, halalway alayam, yada. Yada. So, Ayun yung mga kapatid, ano yung reaction, katanungan, amazement. Ayun. Okay ah, tayo. oo, wala bang mga Yung katanungan, yung mga request kapatid? na na musika kagabi. Oo nga. Sige, ipi-play ko yung request ni Bro Mario. Special request. Oo nga. Kasi parang pag kung panonoorin mo yun, parang napapanood mo yung paglaban ng mga Israelita sa mga Oo kalaban, nga di eh. ba? Mm. Okay. So, Mga mga kapatid, kapatid, maraming salamat sa salamat sa inyo. pakikinig. Be blessed. Shalom. Okay, be blessed. Shalom. Gumising ka sa iyong paniniwala, alipin ka ng dayuhang panyaka. Bakit di mo napansin at nakita? Ano bang iyong mga ginawa? Inulat ng iyong mga mata, ikaw ay sa kanila naniniwala. Daang taon tayo ay sinakop nila, pagpatay at pangalipin ay ginawa. Pilas ng sinilangan, sagana sa yaman ng ating kalikasan. Hindi, ika'y lahing ni Joktan,
sa banal nating kasulatan, Ruben ang tanging pinagmulan. Umakit ng gito't pato sa templo para sa ating banal na layang. Ruben, Birlas ng silangan, Sagana